Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga kababayan. May buntag sa mga Bisaya. Ito na naman si King Prince para sa Travel 369. Ang ating topic ngayon mga kapatid ay kakaiba. Kaya medyo dami-damihan ko na mga talks ko. Kasi mostly ang aking mga topics ay mga pagkain, pasyalan. Ito yung concern naman sa ating ang araw-araw na kabuhayan at mga sistema sa ating pamamalakad ng ating gobyerno, no? So ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga kulungan, mga kapatid nating nakulong, no? Sa mga presuhan, sa mga city jails, municipal jails, no? May napansin lang po ako at gusto ko pong ipabot to sa ating gobyerno, kung sino man ang concern na departamento dyan sa mga kababayan nating nakulong, no? Kasi napansin ko po yung isa pong friend ko. Saan ka nga pala dumaan to? Napansin ko ang isang friend ko na nakulong siya. At ganito sa akin ang sitwasyon sa loob ng kulungan. Napaka sakit pala ng mga sitwasyon sa loob ng kulungan. Imagine yung isang kwarto, siksikan kayo, halos hindi siya makatulog ng maayos. Nakaupo. Parang sa tulog manok-manok daw ang kanyang sitwasyon doon. Tapos yung pagkain ay hindi rin maayos, parang isang maliit yata na pritong galunggong. Ngayon ang kwento niya, hindi ako sigurado pero yun ang kwento niya sa akin. At kanin ay hindi rin masyadong kagandahan ang siniserve na kanin, siguro yung mumurahing kanin lang. So nakakawa ang ating mga kababayan na nakulong, no? Kung ano man ang kanilang ginawang krimen. Pero yung iba daw sabi nila nakulong na wala namang kasalanan dahil walang pera at ang kalaban ay mayaman. So siya ngayon ang nakulong. Anyway, kininto ko lang na sa loob ng kulungan ay siksikan, hindi masyadong maayos ang pagkain, at yung higaan, pati yung banyo nila, yung kanilang CR. Sa dami ng nakulong, sa dami ng tao sa loob ng kulungan, ay hindi po talaga komportable. Although naman, yung deserve daw na maghirap yung tao pa rin ng mga yan. So kailangan ayusin natin ang kanilang mga higaan. Nakulong na nga sila tapos hindi pa sila makatulog ng maayos. Mainit daw, ganyan. Walang masyadong electric fan na sana man lang maraming electric fan sa ceiling ba, ganyan. So anyway, isa yan sa mga naging sitwasyon, no, sa loob ng kulungan. At ito ang suggestion ko. Kasi itong mga taong ito, mga malalakas pa naman, may mga bata pa, meron ding matatanda. Naisip ko na bakit hindi na lang dalhin itong mga ito sa isang, let's say, island. Yung island na pagmamayari ng gobyerno, parang sa States, no, yung Alcatraz. At pero nga pelikulang Escape from Alcatraz. So doon sa island na yun, nabawa sa Palawan, sa Mindanao, kung saan malapit ang mga nakakulong nating kababayan, ay doon tayo magtayo ng kulungan. Tapos magpadala tayo ng agriculturist o mga eksperto sa agrikultura, pwedeng sa larangan ng fishing or sa pagtatanim. So para maging productive ang ating mga kababayan na nakulong, no, yung mga preso natin. Pero ang kapaligiran ng buong island o anuman ay well secured din para hindi sila makatakas. Baga doon sa farm na gagawin nila or pagsasakahan nila ay may bakod at siyempre maraming pulis, maraming security personnel para hindi sila makatakas. Ito lang sa akin, para maging productive ang ating mga kababayang nakakulong. Kung magaling naman sila sa handicrafts, pwede gumawa ng yung nakita ko yung bote ng mga
soft drinks, yung plastic, ginagawa nilang parang ornaments or magaling ang mga kababayan, lalo ang mga Pinoy, magaling sa diskarte. So doon sa agriculture yun, no? Magtanim sila ng ampalaya, ng pichay, sa umaga, gising ng maaga, tapos yun, mag-ayos-ayos na doon sa kanilang mga natanim na mga gulay, o kamote ba, ganyan, or kasaba ba, kung ano man pwedeng itanim, para maging productive ang ating mga nakakulong na mga kababayan. Kaysa naman nandyan lang sa kulungan natin sa kasalukuyang sitwasyon na hindi sila productive, kawawa sila, masikip, hindi masarap daw ang pagkain, wala, mainit, iba nakakasakit na sa balat nila, ang kasiyan nila, gaagawan sila kung sinong mauna. Paano kung natatay ka na? Baka lumabas lang yung tayo mo, hindi ka pa tsaka siyempre sa loob ng kulungan may tinatawag silang mayor. Siya yung parang pinaka siga doon, siya ang nagmamando doon. So siya ang nauna. Halimbawa, natatay na siya, tapos merong nagka-CR daw sa loob, paalisin daw yun, dapat daw mauna siya. Yun ang mga kwento, no? Hindi ko alam kung gaano katotoo, pero yun lang po ang suggestion ko, na sana ay maisip ng gobyerno natin na nga naman para maging productive, kasi yung produce o yung harvest ng kanilang tinanim na mga gulay o prutas o anuman, mga isda, ganyan, pwede nilang mapakinabangan, pwede nilang gawing ulam o ibenta nila para may pera sila at makakain ng maayos-ayos. Kasi nga, itong mga kababayan nakakulong na, mahirap yung nakakulong ka at wala talaga, hindi ka masaya. Pero kung naging busy ka sa loob, na mayroong agrikultura, may tatanim ka, nag-handicraft ka, nagpi-fishing, kahit pa paano maibsan yung kalungkutan mo bilang preso, okay? At maging productive citizen ng ating bansa. So yun lang po, no? Sana ay marinig ito ng mga tao sa gobyerno, itong aking vlog, gaya ng vlog ko dati sa mga senior citizens na pumipila, nakalista yung pangalan na pumipirma. Siguro narinig yun, at ngayon wala nang lista-lista, wala nang pirma-pirma. Pila na lang, pakita lang yung ID, bigay na yung ticket. At sana ganito rin ang mangyari dito sa aking vlog to, para sa ating mga preso na maging productive prisoners of the Philippines. So hanggang dito lang po mga kapatid. Ito si King Prince para sa Travel 369. Laging manood para updated at matutuwa naman sa aking mga contents. Maraming salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good.